It has been a very interesting and a challenging week for me. This will be my third emergency for the week. At even last Sunday, we were not here, we were out of the country. And dumiretso nga ako from the airport to the operating room. But ganyan talaga buhay namin eh. So it's also very significant that today we'll be looking at the spiritual hearts of men and also cutting the heart of a man. So literal. Okay, so thank you. Please stand up so we can pray. And I would like you to open your Bibles to Revelation 2, and we will be reading verses 1 to 7. Revelation 2, 1 to 7. I will be reading it, and just follow it with your eyes. Revelation 2, 1 to 7. Unto the angel of the church of Ephesus write, This thing saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how canst not bear them which are evil? Thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of thy place, except thou repent. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitanes, which I also hate. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this time of prayer. Maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataong ulit upang basahin at pagbulay-bulayan at pag-usapan ang inyong salita sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo po ay aming Diyos na nagbibigay ng warning sa amin, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, dahil makikita na naman namin kung ano po ang mga mensahe ninyo sa bawat isa sa amin. And I pray, Lord, that thou would fill this place with thy Holy Spirit, that each and every one of us will be able to understand and translate, Lord, whatever thou hast been telling us individually into our lives, that we may at the end glorify thee. Lord, we ask for thy guidance, and we pray, Father, sa taong hindi pa nakakasigurado kung siya ay pupunta sa langit o sa impyerno kapag siya ay namatay, ipinapanalangin namin, Panginoon, na ito ang araw upang siya ay gumawa ng desisyon na kayo, Lord Jesus Christ, ay kanyang sundan at sundin upang, Panginoon, masigurado niya rin ang pagpunta sa langit. We ask that individually you deal with us. We ask all of this in Jesus Christ's most precious name. Amen. Okay. Yan po ang title ng ating ng message ngayon. What went wrong to a church that was right? Now, ang kausap po dito ng Panginoon ay ang Ephesus. So it's the Ephesian church. Ang Ephesian church, siyempre nasa Ephesus. Ephesus is the place, Ephesian church is the group of believers. Ephesus is the capital of a Roman province in Asia. It was the most modern city of Asia. Ang Ephesus po, progressive, daanan ito ng negosyo. So lahat ng negosyo dumadaan dito. Kahit yung Lazada at Shopee. Hindi, wala pa noon. Pero nasa sentro ng negosyo ang Ephesus. At dito din sa Ephesus, makikita ang napakalaking templo ni Artemis or Diana
na nagawa ng 550 before Christ. Well, ano ba ang pagkakaiba ni Artemis at Diana? Para sa mga Greek, si Artemis ang kanilang Diyos-Diyosan. Para sa mga Romans, ang tawag naman nila kay Diana, ay kay Artemis, ay Diana. So, therefore, yung kanilang Diyos, ay meron meron siyang, basta iba-iba ang tawag sa kanya. Pero sa iyon, depende kung sino ang tumatawag. Si Artemis or Diana, during at that time, she was the most worshipped pagan god. She was the most worshipped goddess. Dahil po dito, dahil siya ang most worshipped goddess, umikot din dito ang negosyo sa kanya. Siyempre, so dito ginagawa yung mga rebulto ni Artemis, mga makikita sa kanilang mga altar, nandun lahat ang negosyo. Siguro meron pa mga kwintas at mga anting-anting na patungkol kay Artemis or Diana. Today, we will look at what went wrong to a church that was very right. Ito po yung binasa natin kanina. Sabi po sa Revelation 2:1, "Unto the angel of the church of Ephesus write these things." Napag-usapan natin last month na pag sinabing angel of the church, ito yung nagtuturo, ito yung elders, ito yung pastors of the church. So, ang mensahe ito ay binibigay ng Panginoong Hesus sa ministro or sa elders or sa pastors ng church na ito upang ipangaral at ipahayag sa mga members sa Ephesian Church. Yun yung napag-usapan natin last time. Now, ito pong si Paul, si Paul kasi napunta siya sa Ephesus di ba? Meron sa first missionary journey, second missionary journey. Bago siya umalis sa Ephesus, nung iniwan niya, in fact, talagang nagpaalam nga siya, matindi ang paalaman nila. Pero bago niya iniwan ang church, ito po ang sinabi niya, "For I know this, that after my departing, alam ko na pagkatapos kong umalis, may mga darating na mga grievous wolves or mga lobo sa inyo, among you, and not sparing the flock. At bibigtahimahin kayo ng mga wolves na to. Sa inyo rin, may mga manggagaling na mga tao na magkakalat ng mga katuruan na magpapalayo sa inyo sa Panginoon." Binigyan ng warning ni Paul ang Ephesian Church. Kaya po ngayon, ang outline natin ay ito. First, what was good with the church? And then, what went wrong with the church? And then the third, how was the church? How the church can make it right again. So let's go to the first point. What was good with the church? Sinabi po dito, binasa natin. So what I would like you to do is just put your hand, if you have a physical Bible in Revelation 2, if you have a digital Bible, lagi lang tayong babalik-balik sa Revelation chapter 2. Yan pang pag-uusapan natin. Kung lilipat tayo ng verses, I'll take care of it, ipapakita ko dito. Okay. So sa Revelation chapter 2 verse 2, sabi, "I know thy works, and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which they say they are apostles and are not, and hast found them liars. First of all, I know." So, sinabi kanina ni Brother Hill, kapag tayo ay nandito, nakikita tayo ng Panginoon. Sabi, I know. This is yung sinabi sa Revelation 1, His eyes were like flame of fire. Ito na po ang sinasabing, ang tingin ni Jesus Christ sa church ay tumatagos. Hindi lang sa ginagawa. Nakikita niya lahat. He is omniscient. He is omnipresent. This is Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, who knows everything because He said, I know thy works. Sinabi po dito,
Works, I know thy works, labor, patience. Works, labor, and patience. Alam ng Panginoon lahat ng pinagkakaabalahan natin. Alam niya ang pinagkakaabalahan ng Ephesian Church. Kung titignan natin, papuri ito sa Ephesian Church na sila ay gumagawa. Sabi, sila ay matapat na naglilingkod at lingkod ng Panginoon. That is the Ephesian Church. Sa katunayan, sabi, hindi sila tumitigil sa paggawa. Hindi sila napapagod. They are a faithful church. Yan po ang Ephesus. It is not a church that is in sin, unlike the other churches. Now, alam din po ng Panginoon, yung mga saloobin ng bawat tao na nasa church na maayos. Alam din niya ang pinagkakaabala. Tulad din natin, alam ng Panginoon ang mga pinagkakaabalahan natin dito sa GLBC. Alam niya. Alam niya na merong services tayo tuwing linggo ng umaga at hapon. Alam niya na may prayer meeting. Alam niya kung sino mga deacons natin. Alam niya kung sino ang nagpasimula ng service kanina, si Brother Hill. Alam niya kung sino ang nag-song lead. Alam niya kung sino nagbasa ng Revelation 2. Alam niya kung sino ang mga umawit dito kanina sa choir. Kung magkano ang nilagay natin sa ating offering plate. Alam ng Panginoon yun. Alam niya rin kung sino yung nakatayo dito ngayon at nangangaral tungkol sa Revelation 2. Alam niya rin kung sino ang mga Sunday school teachers. Alam niya rin kung sino-sino ang mga nasa multimedia ministry. Alam niya rin kung sino nasa iba't ibang ministry ng church. Pati yung mga hindi ko nabanggit na ministries. Alam ng Panginoon ang nangyayari at alam niya kung sino-sino ang mga kasali sa iba't ibang ministry. Hindi ba ito napakagandang pakiramdam na malaman natin ang ating ginagawa ay nakikita ng Diyos, nakikita ni Jesus Christ? Alam niya lahat. And you know what? Jesus Christ never forgets. Why? Because He said in Ephesians 6:7-8, ito, sulat naman ito ni Paul, pero alam naman natin na ang mga sulat ni Paul ay inspired by the Holy Spirit. Sabi dito, with goodwill doing service as to the Lord and not for men, knowing that whatsoever good thing any man doeth, kung anuman ang ginagawa nating maganda para sa Panginoon, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Kung ano man daw po ang ginagawa natin para sa Panginoon, maibabalik sa atin at ito ay may reward pa. Let us keep on doing what we are doing for the Lord. Pero, alam din ng Panginoon kung wala tayong ginagawa. Alam din ng Panginoon kung tayo ay nakikinig lamang sa mga dapat gawin, ngunit hindi tayo umaaksyon. Alam niya rin yun. Alam niya rin kung ilan ang pinalipas nating kaluluwa na dapat sinabi natin na ang kanilang pag-asa pumunta sa langit ay si Jesus Christ lamang. Alam niya kung ilan ang pinalagpas natin. You know, in 3 years, ako po mag-retire na sa government service. Well, I'm looking forward for it. Dahil magkakaroon ako ng mga benepisyo sa government service. Magkakaroon ako ng benepisyo dahil sa aking work, dahil sa aking labor, dahil sa aking patience. Kami po ay kahit anong oras, tatawagin kami, mag-opera kami. Well, yan ang trabaho namin. Lord willing, I will be receiving pension. Tama ba, Sister Jenny? From GSIS. And pension from SSS. Dahil dalawa ginawa ko. Ang sarap noon. 3 taon na lang. Our work
and labor for Jesus Christ is on the other hand, has no retirement. Napakadaming benefits. Maraming Christians ang makakatanggap ng crowns. These are the benefits of what we are doing for Christ. Eternal benefits that will be awarded when and where? On the judgment seat of Christ. You will get your reward. Whoever you are, who is doing work for the Lord, you will get your reward. Let's keep on doing it. Benefits are out of this world. Let us continue to labor in patience for Jesus Christ. Tulad po ng mga trabaho natin sa pang-araw-araw, secular job, the longer you work, the more work you do, the more benefits. Let us not stop. In fact, let us do more. Sabi nga kanina ni Brother Sid, malapit na. Let us do more. The Lord told the Ephesian church, "Thou canst not bear them which are evil." Sa Tagalog, hindi mo, ano ba yung canst bear? Hindi mo matanggap ang mga taong gumagawa ng masama. Wow, napakaganda. Yung mga evildoers, hindi nila pinapayagan sa church. Ang evil po dito ay nanggaling sa Greek word kakos. Kakos is wicked. Kakos also means evil. Now, let's look at some examples. Ginamit ang salitang kakos ng Panginoon mismo, si Jesus Christ mismo gumamit ng salitang kakos nung sa parable sa Matthew 21:33-41. Ito po yung parable of the landowner. Sa Matthew 21, sinabi ng Panginoon, meron daw isang tao na nagtanim at gumawa ng ubasan. Meron siyang farm, meron siyang vineyard. Ginawa niya ng bakod, naglagay din siya ng wine press or yung ubasan. Naglagay din siya ng tore upang mabantayan yung ubasan na to. Kumuha siya ng mga katiwaldas, ibig sabihin mga katiwala, at mga manggagawa sa ubasan. Kumuha siya. Now, dumating ang panahon, harvest time. So, no harvest time, kumuha naman siya ngayon ng mga taong mag-aani, mga harvesters. Pinadala niya doon sa kanyang vineyard. Ngunit alam niyo ang ginawa ng mga katiwaldas, ng mga katiwala? Binugbog nila, binato, ang mga katiwala na mag-aani. Hindi kayo mag-aani. Binugbog pa nila. Anong ginawa ng may-ari ng ubasan? Ang ginawa niya, ipapadala ko yung aking anak. Siguro naman, pag pinadala ko yung aking anak ko, rerespetuhin nila. Hindi nila gagalawin. Pero ganun din, pinatay pa nila ang kanyang anak upang mag-harvest doon sa kanyang sariling ubasan. Ang tanong ni Jesus Christ sa mga apostles, kapag bumalik ang may-ari, ano ang gagawin niya sa mga katiwaldas? Ano ang gagawin niya sa mga katiwala? Ito po ang gagawin. They say unto him, He will miserably destroy those wicked. Yun, doon natin mababasa yung salitang kakos. He will destroy those kakos or the wicked men and will let out of his vineyard and other husbandmen which shall render him the fruits in their seasons. So, ganon ang ibig sabihin ng kakos. Ganon ang ibig sabihin ng hindi pinapayagan ng Panginoon sa mga churches. Ang mga wicked, ito yung mga taong bumugbog at pumatay sa mga nag-aani, mga bumugbog at pumatay sa kanyang anak, mga taong walang utang na loob, mga taong mapagsamantala, mga taong pumapatay. Yon ang ibig sabihin ng wicked. Yon ang ibig sabihin na hindi pinapahintulutan ng Ephesian Church na makasali sa kanila. Sa Revelation 2:2, sinabihan ng Panginoon ng Ephesian Church, you do not tolerate kakos. You do not tolerate evil men. Sabi niya, napakagandang statement yon.
marunong kumilala ang Ephesian Church ng mga tunay na mananampalataya. Dahil sinabi ng Panginoon, Thou hast tried them, which they say they are apostles and are not, and has found them liars. Sa Acts 19, sinasabi na gumagawa ang Panginoon ng mga kakaibang miracles. So, nung nandun po si Ephesus, si Paul, sinabi doon sa Acts 19, na nung nandun siya, nagkakaroon ng mga mirakulo, nakakaiba, dahil nandun si Paul. Alam niyo po ba, sinabi sa Acts, yun lang daw mga panyo at yung mga apron na dumikit sa balat ni Paul, pagdadalhin nila sa may sakit, gumagaling. Miracle talaga. Now, ito sinabi sa Acts 19. But also, some of the Jewish exorcists who went from place to place attempted to use the name of the Lord Jesus and those who had evil spirits. So, meron doon mga bulaan na nagpunta doon at ginagamit ang pangalan ni Jesus at sinabi, I order you in the name of Jesus whom Paul preaches. Sa pangalan ni Jesus Christ, umalis kayo sa kanila. Sa mga nagpapagaling sila. Now there were 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, doing this. But the evil spirit responded and said to them. So, meron yung mga gusto magpagaling, sons of Sceva. Ano sabi ng evil spirit sa kanila? I recognize Jesus and I know of Paul, but who are you? Hindi niya kilala yung mga bulaang manggagamot. Kaya dito, ang nangyari, yung taong ini-exercise nila, nirambol pa sila, at nagtakbuhan sila. They were powerless. Diba? So, hindi nila kayang mapaalis ang mga demonyo sa pangalan ng Jesus Christ. Ito yung mga taong sinasabi sa Revelation 2 ng mga fake apostles na nagkakalat dati sa Ephesus. Kaibigan, kung hindi mo pa sigurado kung ikaw ay pupunta sa langit o sa impyerno kapag ikaw ay namatay, alam mo ba kung bakit? Dahil maraming nagsasabi ng iba't ibang paraan patungo sa Panginoon. Madami at iba-ibang paraan ang sinasabi nila tulad nung sons of Sceva. Meron dyan nagsasabi, dapat gumawa ka ng mabuting gawa para makapunta ka sa langit. Meron dyan magsasabing, dapat tumulong ka sa mga nangangailangan. Paano na yun pag ikaw mismo may nangangailangan? May nagsasabi, sumali ka muna sa aming iglesia. Sa iglesia ni Kristo upang ikaw ay maligtas. At kung ano-ano pang paraan na hindi naman ang tamang paraan dahil sila ay ang mga nanlilinlang tulad ng mga kaaway ni Paul. Or dahil sila rin mismo hindi nila alam kung anong tinuturo nila. Pagkatapos ng serbisyo, dito mamaya, pwede namin ipakita sa inyo mula sa Biblia na ang tanging paraan patungo sa langit ay si Jesus Christ lamang. Dahil sinabi sa John 14:6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Let's go to Revelation chapter 2 verses 3. Sabi dito, and thou hast borne, has patience, and for my name's sake has labored, and has not fainted. Hindi rin napagod ang Ephesian Church. Ang Ephesian Church ay na-establish noong 52 after the death of Christ. Isinulat ang Revelation noong 95 to 96 after the death of Christ. Therefore, nagpatuloy ang magandang gawain ng Ephesus, ng Ephesian Church, ng 46 years. Imagine, 46 years, hindi sila napapagod. Yung pong GLBC. Katatapos lang natin ng 45 years. Di ba? Parang Ephesian Church tayo, no?
Katatapos na lang natin ng 45 years anniversary. Kasing edad ng Ephesian Church, nung sila ay pinuri ng kanilang mga gawain, I pray that the Lord can also tell GLBC, I know thy works. I pray that the Lord can also say, you have been faithful. You have been laboring for me. I pray that the Lord Jesus Christ can say, I know your patience. Can the Lord Jesus Christ tell this to every GLBC member and attendee? I know thy works and I am very happy with what you're doing. Can the Lord Jesus Christ tell us that? Let's go to the second point. So we saw what was good, and now we will go, what went wrong? Diba? So if you will go to Revelation to 2 verse 4, sinabi dito, nevertheless. Naku, ito na yung nakakatakot na nevertheless. I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Well, we have to understand first, yung salitang first. Ano ba ibig sabihin ng first? Kasi alam naman natin kung ano ibig sabihin ng love, di ba? Sabi nga kanina ni Brother Sid, agape love. Alam natin yon. Pero ano ba yung first? I-define muna natin kung anong first. First came from the Greek word protos. Okay? It means before, it means beginning, it means best, it means first of all, the chiefest, pinaka. Yun daw ibig sabihin ng protos. In fact, ito rin ang solusyon na binigay ng Panginoon na dapat nilang gawin. Balikan daw yung first thing na ginagawa. Protos means first in time, first in place, first in rank, first at the very first. Yun ang ibig sabihin ng protos. You have left your protos love. The most important, the highest rank, you have left it. Sinulat ni Paul sa kanila, 46 years ang nakalipas, sinulat naman ni John yung warning. Okay? Sinabi sa Ephesians 1:15, nung nandun pa si Paul, sinabi niya, wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. So what is this? This is brotherly love. This is brotherly love. Sinabi rin ni Paul, grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. This is love for Jesus Christ. So my question is, what is the first that they left? Did they leave the first love for Christ? Or did they leave the brotherly love? Magkaiba po yun. Yung bang pagmamahal sa Diyos o pagmamahal sa mga kapatiran ang iniwan nila. Now, sa Matthew 22:37-40, sabi dito, Jesus saith unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first. Yun, ginamit na naman ang salitang protos. This is the first, the protos and great commandment. And second is like unto it, thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Ang galing, ano? Yung Bible mismo ang nagsasabi at nagde-define kung ano yung mga katanungan natin sa isip natin. First is protos. This is first love, love for God. The second love is love for neighbors, love for fellow men. Jesus Christ speaking here that protos is loving God first with all our heart, with all our soul, with all our mind. Sa mga katubid, ang kanilang iniwan, hindi love for brothers, but love for Christ. Ba matindi yun? Noong una, iniisip ko, baka naman,
naging wala nang sa kanila yung fellowship, hindi na sila attend sa May 1 kasi yung family fellowship baliwala na sa kanila yon. Masumulat ka, sasali tayo doon, ha? Baka wala na silang pakialam sa mga churchmates. Noong una yun na iniisip ko, pero nung nabasa ko to, matindi ang iniwan nila. The first love, the love for Jesus Christ. Jesus Christ gave His life for the church. The first love of the church is love for Jesus Christ. Peter preached during the Pentecost because he loved Jesus Christ, his Savior. The first Gentile church in Antioch was formed because of their love for Jesus Christ. Paul planted the Ephesian church because of his love for Jesus Christ. GLBC likewise is the same. Pastor Dennis Potts planted GLBC because he loved Jesus Christ. Could it be possible that we are just doing our work? That Ephesians were just doing their work, but they have lost their love for Jesus Christ? They were doing it for the sake of doing it. They were just doing it for the motions. Maaring meron sa atin dito nakasali sa mga ministry. Ang dami nating ministry. Maaring kasali kayo sa mga ministry dahil ayaw nating matawag na tamad. Ayaw nating matawag na wala tayong pakialam. Dahil ayaw nating matawag na unfaithful. Dahil nandiyan mga kaibigan natin. Dahil sa peer pressure. Pero isipin natin, dapat ginagawa natin ang mga gawain natin sa GLBC dahil mahal natin ang Panginoong Jesucristo. Our main and only motivation should be because we love Jesus Christ. And that is what the Ephesian church left. The love for Jesus Christ. Jesus Christ, in Revelation 1:14, sabi, His eyes were flame of fire. These are the penetrating eyes of Jesus Christ that sees the intent of the heart. The penetrating eyes of Jesus Christ can see the heart of a church apparently doing the right thing. In Revelation 2, Jesus Christ is saying, you have lost your protos. Love. You have lost your first love. Tignan po natin ang Deuteronomy. Sabi dito, beware that thou forget not the Lord. Uy, ito na yun. Babala na hindi niya makalimutan ng Panginoon. In not keeping His commandments and His judgments and His statutes, which I command thee this day, lest thou hast eaten and hast full and hast built goodly houses and dwell therein, dahil nagkaroon na kayo ng masarap na pagkain at laging busog at magaganda ang bahay ninyo at yung inyong mga produkto ay magaganda ang buhay at marami kayong pera, dumami ng dumami, then thine heart be lifted up. Forget the Lord thy God, and thou forget the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt from the house of bondage. Grabe, no? This is one of the examples in the Bible on losing the first love. Thou hast eaten and art full. Wala ako sigurong pumunta dito sa church ngayon na gutom, ano? Thou hast built goodly houses and dwelt therein. Lahat tayo natulog sa bahay. Whether sa atin o inuupahan natin na mayroong bubong. Lahat tayo rito. Ang alam ko, meron tayong mga hanap buhay. Hers have been multiplied. Beware that thou might forget the Lord. The Ephesian church was planted by Paul. Apollos, who was also very good in Scripture, also went there. Timothy became a pastor of the Ephesian church in 1 Timothy 1:3. Tychicus, also very mighty in the Word, nagpunta rin sa Ephesian church.
Tapos si John the Apostle, naging pastor din, or elder, yan ang alam ng mga Bible scholars, ng Ephesian church. So this church was heavy in doctrine. Parang tayo. Marami tayong mga mangangaral dito, bukod kay Pastor Gilbert, marami tayong mangangaral, mga nagtuturo sa atin, mga mabibigat, mga talagang indwelt sa doktrina ng Biblia. The church was heavy in doctrine. Sila ay pinagpala. Pinagpala sila ng magagandang buhay. Pero bibigyan sila ng babala ng Panginoon. Thou heart hast eaten and art full. Thou hast built goodly houses and dwelt therein. Herds and flocks multiplied. When their lives became good, they forgot the Lord. But they were still doing the things that they need to do. How could a church that is so right become so wrong? What went wrong to a church that was right? Can anything wrong happen to GLBC? If, God forbid, we lose our protos, if we lose our first love, this can happen to us. Nagsimula po ako sa GLBC noong 1984 at naging member ako noong 1989. Ang GLBC po at that time, nagrerenta pa lang sa FWCO building sa likod ng City Hall. Hindi pa ganun kalaki ang offering. In fact, mababaw nga lang nun nakikita pa ngayon, malalim na. Okay? Hindi pa ganun kalaki ang offering. Nakasulat pa nga sa bulletin board sa likod, lahat ng gastos ng church, butter, nakasulat. Hindi ko sinasabi dapat bumalik tayo sa ganon. But what I'm trying to say is, the point is, the Lord kept adding blessing after blessing to the church and to the church members. He keeps on adding material things. And then, the Lord gave us this very beautiful building. Talagang lahat kami noon, talagang tuwan-tuwa kami. We were praising the Lord because we have this very beautiful building. And then, yung offering natin lumalim na. Bigger and bigger offering. Work and ministries of GLBC were added continually. But the main question is the church doing what it's doing because of the love for Jesus Christ? The Ephesian church was doing great things for the Lord. Yet, the penetrating eyes of Jesus Christ saw that the love of the church for Him was lost. Revelation chapter 2 verse 4 is a warning, not just to the Ephesian church, but to all Jesus Christ believing churches all over the world. And this is also a warning to GLBC. What we do is for the love for Jesus Christ. Let us individually guard our hearts that we should never lose our love for Jesus Christ. The lost love of the church to Jesus Christ begins with individual members, individual Christians. It's practically the same as Deuteronomy. Kapag gumanda ang buhay, losing the first love individually, it does not happen overnight, brothers and sisters. Hindi po nangyayari yan bukas, wala nang pagmamahal mo. It is a slow and gradual decline. And there are many reasons how and why Christians lose their love. Now let us look at two examples. Let us look at Asaph and Ahithophel. Okay, so this time, doon po sa 1 Chronicles verse 6, okay, magpunta doon. Asaph was one of the Levites assigned as worship leaders in the tabernacle during the time of David. Now, I would like you to go to Psalm 73. So,
Psalm 73, 2-3. Sabi, but as for me, Asaph speaking, my feet were almost gone. My steps had well nigh slipped. Buntik na ako madulas. For I was envious of the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Nainggit si Asaph sa mga tao. Sa verse 4, sabi, bakit ganun? Hindi sila nagkakasakit. Malalakas at mga healthy sila. Sa verse 5, sabi, wala silang mga problema. Sa verse 6, may yabang at mga siga sila. Sa verse 7, nakukuha nila lahat ng gusto nila. Parang politiko, no? Hindi mo lahat ng politiko masama. Di ba? Lahat ng gusto nila nakukuha nila. Pero meron kasi kaming kapitbahay na ganun. Kaya, sa verse 8, kayang-kaya nila nang magsalita sa mga ibang tao. Sa verse 9, wala silang takot sa Diyos. Sa verse 10, umaapaw ang kanilang ari-arian. Ang pinakabagong Land Cruiser hindi pa lumalabas, nasa kanila na. Umaapaw ang kanilang ari-arian. Bulletproof pa. Pero hindi ako makapag-donate. Sa verse 11, sabi nila, hindi naman ako nakikita ng Diyos. Sa verse 12, nag-uumapaw ang kanilang yaman. Pero sa verse 13, ako, hindi ginagawa ang ganyan, sabi niya. Sa verse 14, ako, naghihirap araw-araw. Asaph, just almost, lost his first love because he was looking at unbelievers. Almost lost his faith, his love for God. But in verse 17, until I went into the sanctuary of God, then I understood their end. Nung itinigil niya tumingin sa iba, at sa Diyos lamang siya tumingin, naintindihan na niya na dapat hindi para sila dapat kainggitan. Kapag tinitingnan natin, mga kapatid, ang sanlibutan, maaaring mawawala ang pagmamahal natin sa Panginoon. Kapag nagsimula tayong ihambing ang buhay natin sa buhay ng iba, at nagsimula tayong magtanong, questioning God is different from asking God questions. I may quote. When we start questioning God, bakit sila ganon? Ako hindi. Bakit sila healthy? Ako sakitin, ako may sakit. Bakit sila walang problema? Ako puro problema. Bakit sila taas noo? Ako lagi nakayuko. Bakit sila nakukuha lahat ng gusto nila? Ako pamasahe lang sa papunta sa church. Ang hirap pa. Bakit sila ang yayaman? Ako di ko alam kung saan kukunin yung ulam ko bukas. Bakit sila kayang-kaya mag-donate? Ako nakikipag-unahan sa mga donation nila. Bakit sila napaka-komportable ng buhay? Ako hirap na hirap araw-araw. When we compare ourselves to other people, we can be discouraged. We develop self-pity. Kapag tayo ay nagsimulang maawa sa sarili natin, ibig sabihin, maliit ang tingin natin sa ating Panginoon. Magiging maliit ang tingin natin kay Jesus Christ. Kapag maliit ang pagkakilala natin kay Yesu Kristo, maaring mawala ang ating pagmamahal sa Kanya. Bakit mo mamahalin ang isang maliit na Diyos? Let us not compare ourselves just like what happened, possibly would have happened to Asaph. Now, let's go to another example, Ahithophel. Ahithophel, isa siya sa mga tagapayo ni King David. He was a faithful servant of King David. Ang kanyang mga payo, parang payo ng Panginoon. Sinabi nga dito sa 2 Samuel 16:23. Sinabi dito, and the counsel of Ahithophel, which he counseled in those days, was as if, and the counsel of Ahithophel, which he counseled in those days, was as if a man had inquired at the oracle of God. So was all the counsel of Ahithophel, but with David and with Absalom. Grabe Ganon katindi si Ahithophel. Pag nagsalita siya,
Pag humingi ka ng payo sa kanya, at siya nagpayo, para kang pinapayuhan ng Diyos. Ganon katindi si Ahithophel. Sa 2 Samuel 23, 24-39, huwag na tayo pupunta ron, si Ahithophel po ay lolo ni Bathsheba. Okay? Lolo ni Bathsheba si Ahithophel. Alam natin, nagkasala si David against Bathsheba ng adultery. Alam din natin na ang kanyang apo ay pinapatay yung asawa niya, si Uriah, sa gera. Alam din natin yon. So, kung ikaw ba si Ahithophel, matutuwa ka ba sa nangyayari na nagkasala sa mismong apo mo, your blood relative? Hindi po imposible na magalit si Ahithophel kay David. Bible scholars believe na dahil sa kasalanan ni David, Ahithophel turned away from David and supported the rebellion of Absalom. Siya ang nagsabi kay Absalom, sleep with the concubines of your father in public. Grabe. Sa 2 Samuel 17:1, siya ang nagsabi, lusubin nyo, i-attack nyo na si David habang sila ay mahina at pagod. Alam nyo nangyari? Hindi sinunod ni Absalom. Pero, di ba, sinabi kanina na ang kanyang payo, parang payo ng Panginoon, for one divine reason, Absalom did not listen to Ahithophel. Ngayon, later in the chapter, nagbigti si Ahithophel. Nagbigti si Ahithophel, who was just like you're talking to God. My brothers and sisters, even a wise, highly doctrinated man can fall when we take matters in our hands and not on God. Nagalit siya sa kasalanan, sa gumawa ng kasalanan. Nagkaroon siya ng mga desisyon patungo sa kanyang pagbagsak. David was a brother in faith to Ahithophel, but he was offended. Tanong ko sa inyo, individually, when was the last time a brother or a sister offended you? When was the last time a sister or a brother in Christ offended you? Asaph almost lost his love because he looked at the unsaved. Ahithophel lost his first love because he was offended. There are many other reasons on how we can lose our first love. Now, let's go to the remedy. Let's go to the part 3. How the church can make it right again. Jesus Christ actually gave the remedy, if you will read it in verse 5. Sabi, sa verse 5, remember, therefore, from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove the candlestick out of its place, except thou repent. So, ang tawag ko po dito 3 R's. Remember, repent, panindu. Redo. Okay. Redo. You do it again. You do it again. So the solution to losing your first love is the 3 R's. Remember, repent, and redo. This remember, repent, and redo are all acts of that needs decision. Hindi ito basta-basta mangyayari. Kailangan mo munang mag-decide at gawin ito. To acknowledge that we have done wrong and stay away from it is repentance. Sabi, do the first works. Go back to the first love. Love for Jesus Christ. Yung pong verse 6, sinasabi dito, Nicolaitanes. But we will talk about that on the next few preachings. Kasi maraming sinasabi ang Panginoon tungkol sa Nicolaitanes. But in Revelation 7, verse 7, he hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Okay, so, he that hath an ear,
let him hear. What does that mean? We have ears. And it is our decision on what to hear. We cannot control what we hear, but we can control what we listen to. The Lord does not force us to be faithful. Yes, inutos ang Panginoon, pero hindi niya tayo pinapersa na maging faithful. Our loving Jesus Christ does not force Himself to force us on what He wants us to be. Our church, collectively as a local church, or individually as members of the church, we can choose to listen and we can choose to hear. Because it is the Holy Spirit that is telling us what to do. Tell us. Let us allow the Holy Spirit to continually search the intents of the heart on whatever we do. And I pray that it is because our genuine love for Jesus Christ. Our God is the God of second chances. When we fall, He gives us a way to get up, to be finally with Him in the New Jerusalem. To summarize, my brothers and sisters, the Ephesian church was a faithful church, like Christians at GLBC. The Ephesian Christians were busy doing the work for the Lord, just like GLBC Christians doing the work of the Lord. Sa Ephesus, marami ang nag-akala na tama ang kanilang pamumuhay papunta sa langit. Tulad mo din, kaibigan, kung nalilito ka pa kung paano pupunta sa langit, pag ikaw ay namatay, kami nananalangin na malaman mo ngayong araw na to kung paano pumunta sa langit, at ang paraan lamang ay magsisi ng iyong kasalanan at tanggapin si Jesus Christ na iyong tagapagligtas. The Ephesian Christians were given the instruction on how to get back to the Lord. Just like you, brother or sister, let the Holy Spirit talk to you that we do the 3 R's. Remember, repent, and redo. Let's pray. Almighty Father, we thank you so much, Lord, for thy goodness. Salamat, Panginoon, dahil nakita po namin ang isang church na tama, ngunit ang inyong pananaliksik, Panginoon, ay mabigat yung kanilang nakalimutan. I pray, Father, that thou would deal with us individually, that we may be able to come unto thee boldly, because we love you, Lord Jesus Christ. Panginoon, pinapanalangin namin na kayo pong manguna sa invitation. We ask all of this in Jesus Christ's name. Amen. Pastor. Nalangin po tayo. Panginoon, napaalalahanan kami muli ng iyong salita. Naalala namin, Panginoon, yung sinabi mo sa mga Pariseo. Sila po yung mga religious leaders na nakakaalam ng iyong salita. At sinabi mo, Panginoon, sa mga mananampalataya, unless your righteousness exceeds the righteousness of the Pharisees, you shall in no wise enter into the kingdom of God. Pero siya na rin nagsabi, Panginoon, sa mga Pariseo, you praise me with your mouth, but your heart is far from me. Ito po yung mga tao na talagang alam ang kanilang mga Biblia. Inaaral ang Biblia. Pero ang nakalimutan nila ay yung kanilang personal na makikipagniig sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Inaral nila, pero wala silang personal na relasyon sa Kanya. Panginoon, ang panalangin namin ay hindi po kami mauwi sa ganong kalagayan, na marami kaming alam patungkol sa iyo, ngunit wala kaming personal na relasyon sa iyo, Panginoon. Pwede ang mag-asawa
ay magkaroon ng pagmamahalan sa bawat isa. Ngunit sa pagdaan ng panahon, sa kasanayan nila sa isa't isa, ay hindi na talaga nagkakaroon ng tinatawag na quality time sa isa't isa, Panginoon. At yun, Panginoon, ang pinupunto ng inaral namin ngayong araw na ito, na sa aming paglalakbay bilang mananampalataya, ay hindi namin malimutan na Ikaw po ay isang persona, O Diyos, na bagamat kami ay nagkakaloob, kami ay nasa ministeryo, kami ay naninindigan sa katotohanan nito, ang pinakamaganda pa rin, Panginoon, ang masabi namin na talagang nalulugod ka sa isang personal na pakikipagniig sa iyo, Panginoon. Kaya kung sa umagang ito, kami ay iyong kinausap dahil kami, Panginoon, ay nalilihis o nalalayo sa iyo. Panalangin ko, O Diyos, na mangusap ka sa imbitasyong ito sa bawat puso. Dahil kung ito ay napakinggan namin at nakita namin ang aming kalagayan, katulad ng napakinggan namin, Panginoon, talagang kailangan na we have to repent and go back, return, and redo, Panginoon, sapagkat ito ang naisin mo para sa amin. Habang ang ulo'y nakatungo, matay nakapikit, nais tayong panalangin, kaibigan, ngayong oras na ito, na habang sinisiyasat mo ang iyong puso, maaaring sabihin mo, Pastor, please pray for me. Nakikita ko yung sarili ko na nandito pa, pero ang puso ko ay wala na. Totoo, marami akong participation sa ministry, pero yung puso ko nakipagniig sa Panginoon, parang hindi ko masabi na meron talaga akong malapit na puso sa Kanya. Kaya ngayong oras na ito, maaaring sabihin mo, Pastor, please pray for me. Gusto ko ng isang puso na talagang masasabing may pakikipagniig o pagkilala talaga kay Kristo. Hindi lamang ngayon, kundi sa pang-araw-araw, nasasabi kong ang puso ko ay malapit sa Kanya at siya ay malapit sa akin. Pastor, please pray for me. Kung yan ang iyong panalangin, maaari bang makita ang iyong kamay? God bless you. God bless you sa likod. God bless you sa likod. Pastor, please pray for me na talagang malapit ang puso ko sa Panginoong aking pinaglilingkuran. Kung yan ang iyong panalangin, kaibigan, maaari bang itaas mo yung kamay? God bless you sa likod. God bless you. God bless you. Papanalangin kita, kapatid, na talagang mas malinaw sa iyo, na talagang bawat araw na ibibigay ng Panginoon, bukang bibig mo ang pasasalamat at malapit na puso sa Kanya. Tumayo po tayong lahat sa pagtatapos ng ating panalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw, O Diyos, na nakakasiyasat ng bawat puso, nagpapasalamat kami na tumitingin ka beyond our weaknesses, Panginoon. At masasabi namin, we are just but man. But that's why we need Thee more, dear God. That You would continually work in our hearts and draw us near to You as we draw near to You, dear God. Katulad ng sinabi ni David, Panginoon, restore unto me the joy of my salvation. Lord, only a right heart with Thee will have that kind of experience. Yes, we recognize, dear God, that we are frail. We are weak. That's why, dear God, we need You, because You are our only hope and strength. May our hearts depend upon You, dear God. And may we recognize each day
that we need you and we must walk with you. And I pray, dear God, for those who have raised their hearts, raised their hands, Lord, that is a noble desire. And I pray, dear God, that you're going to show them your way. Show us your way, dear God, on how our hearts will be drawn closer to you. And Lord, that we may know the joy of having fellowship with you on a daily basis, dear God. We submit to your hearts. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Yeah. O Thou in Whose Presence. Song number 370 on your hymnal. Why is it important to be in God's presence? Because when we are in the Lord's dwelling place, we possess guidance, protection, deliverance, blessings, spiritual blessings, and eternal security. O Thou in Whose Presence. On the bird, O Thou in whose presence my soul takes delight, on whom in affliction I call, my comfort by day, and my song in the night, my hope, my salvation, my all. 5 minutes break, and then our Sunday school will commence. Sandali lang po may announcement lang po tayong gagawin. Mamaya, si Brother Dan Bunyi ang magpipreach about deacons. No po? Ngayon, after the pandemic, we have not done anything about the tenure of our deacons. Na po. Ngayon, mamayang gabi, after he preaches, we will be giving you papers for nomination of deacons. Na po. At least 7 yung atin pong nais na maging kabahagi ng deacons natin, and you can still vote in the current deacons that we have. No po, as of the present, we have 5 deacons. No po. So, magboboto muli para po sa ating mga deacons. Yan po ay gagawin natin. Ibig sabihin yung nominations, gagawin natin mamayang gabi, susulat kayo. Kaya mas maganda, nakahanda na kayo sa mga pangalan na nasa isip ninyo para pagkatapos ng Lord's Supper natin mamaya ay meron na kayong idea kung sino yung mga isusulat ninyo na ipagpipray po natin. Na po. From the list that will be gathered, isi-sift out po natin ito, and then we are going to present it to the body for votation. The first 7 with the highest number of votes will be declared as deacons, and we are going to have a separate service to present them to the congregation. Na po? So, yun po yung gagawin natin. We are going to have a Lord's Supper mamaya pong gabi. So, 5 minutes break lang, and then Sunday school. Thank you very much.